Mga kabady, nagbabalik Dr. Dudes. Mga kabady, may nagtatanong sa akin kung ano raw ang pagkakaiba ng theft sa qualified theft. Yan ang topic na ating pag-uusapan ngayon. Doon sa isang video ko, ating tinalakay ang tungkol sa theft versus robbery, kung saan ating hinihimay-himay ang pagkakaiba ng theft at robbery. Sana napanood ninyo para mas masundan ang topic na ating pag-uusapan ngayon tungkol naman sa theft at qualified theft. Tandaan niyo mga kabady, ang theft at ang qualified theft ay parihong krimen ng pagnanakaw. Sa ating Article 308 ng Revised Penal Code, ang theft ay ang pagkuha ng isang bagay na pagmamay-ari ng ibang tao na walang paalam o pahintulot at may layuning makinabang rito na hindi ginagamitan ng karahasan, pananakot o puwersa. Halimbawa po dito ay ang basta na lamang pagkuha ng inyong pera, alahas, cellphone, laptop o mga bagay na walang pahintulot sa iyo na hindi ginagamitan ng karahasan, pananakot o puwersa tulad na lamang ng snatching o pagnanakaw sa isang lugar. Ang pagnanakaw po ay isang seryosong krimen sa ilalim ng ating saligang batas. Samantala, ano naman po ang ibig sabihin ng qualified theft? Ang qualified theft sa ilalim ng Article 310 ng ating Revised Penal Code ay isang pagnanakaw na naganap na may kasamang abuso sa pagtitiwala o di kaya'y tinatawag na grave abuse of confidence, tulad na lamang ng pagnanakaw na ginawa ng isang empleyado, kasambahay o taong pinagkakatiwalaan. Para mas madaling maintindihan ang qualified theft, ito ang mga qualifying circumstances na dapat nating tandaan. Una, ang pagnanakaw ay ginawa ng isang domestic servant, katulad ng iyong empleyado, kasambahay o katulong sa bahay, tauhan o trabahante. Pangalawa, ang pagnanakaw ay may kasamang grave abuse of confidence o may halong pang-aabuso ng tiwala o kumpiyansa, tulad na lamang ang iyong kaibigan na iyong kasamahan sa isang dormitoryo o apartment, kung saan sa sobra mong tiwala sa kanya ay basta-basta mo na lamang iniiwan ang iyong pera o anumang gamit na may halaga sa iyo at kinuha o ninakaw niya ito. Pangatlo, pagnanakaw ng motor vehicle or vehicle propelled by any power, tulad ng motorsiklo, kotse, bus, truck, pick-up o mga sasakyan na ginagamit sa kalsada bilang mode of transportation. Sa mga tuwid, yung mga sasakyan na ginagamitan ng driver license mula sa LTO. Pang-apat, pagnanakaw ng mail matter tulad ng sulat padala, bagahe, package, mga printed materials o mga padalang pera na dumaan sa postal service tulad ng Post Office, LBC, WW Express, GRS Express, Togo Express o iba pang mga postal services. Panglima, pagnanakaw ng large cattle tulad ng baka, karabaw o kabayo. Pang-anim, pagnanakaw ng niyog sa isang coconut plantation. Pang-pito, pagnanakaw ng isda sa isang palaisdaan o fish pond. Pang-walo, pagnanakaw sa oras ng sunog, lindol, bagyo, pagputok ng bulkan o iba pang mga sakuna kung saan ang mga biktima ng kalamidad ay ninanakawan. Pang-siyam, pagnanakaw sa biktima panahon ng vehicular accident. At pang-sampo, pagnanakaw panahon sa civil disturbance tulad ng riots o strikes. Para mas lalong malinaw at maintindihan, basahin ang Republic Act No. 120 of 1947 at Batas Pambansa bilang 71 of 1980 kung saan may mga amendments sa ating Article 310 sa ating Revised Penal Code regarding qualified theft. Tandaan lagi, mas mataas po ang parusa ng qualified theft kaysa theft lamang. Ngayon, balikan natin yung nabanggit ko kanina doon sa pangatlo, yung pagnanakaw ng motor vehicles. Ay papasok na sa Republic Act 6539 or Anti-Carnapping Act of 1972 and further amended to Republic Act 10883 or New Anti-Carnapping Act of 2016
kung saan mas mataas ang mga parusa na nakasaad rito. Sa mga susunod kong video, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa carnapping versus carjacking. Maaari nyo akong sundan sa aking YouTube channel at FB page para sa mga bagong kaalaman, mga kabady. Sa ngayon muna, yan lang muna ang ating topic na pag-uusapan at maraming salamat. Bye, mga kabady.